in the world would we send a delegation that would prevent full disclosure of harmful ingredients in tobacco products? The Philippine delegation this year was given the Dirty Ashtray Award for its brazen use of tobacco industry tactics. Why in the world would we send a delegation that would prevent full disclosure of harmful ingredients in tobacco products, including vapes and e-cigs? Why? Because we do not have the political will to fight against these tobacco companies. The tobacco industry is slimy, to say the least. They have a track record of avoiding regulation all over the world. Debate pa tayo ng debate na increase yung budget ng healthcare. But on the other hand, nag-a-attend ng health conference para guluhin yung health conference net at para i-dilute yung mga provisions na makakapagbigay lang naman ng information sa ating lahat. I have no words, Mr. President. It is an embarrassment. Parliamentary courtesy. Kung sa bagay, marami na rin po akong narinig nitong mga nakakaraang linggo bago pa po kami tumulak papuntang Panama. Pero hindi po ako naniwala na pati po yung pagpunta namin doon para ipagtanggol natin ang karapatan ng ating bansa. Lalong-lalo na po yung dalawang batas na ating ginawa sa kapulungang ito. I am referring to Republic Act 9211 and Republic Act 11900, Sir Speaker. Sana po ay nabasa ni Senator Pia Cayetano yung declared policy ng dalawang batas na yon. Sinasabi po doon, Mr. Speaker, na while the state is conscious and responsible in maintaining the health of its citizens, it should also do it mindful of the general welfare of the people, especially the stakeholders of the tobacco industry. Ang ating pong dalawang batas, Mr. Speaker, is talking about balanced policy. Kaya po, ang ating pong rehimen ay regulation, hindi po control, hindi po ban. Kaya po ako sumama sa delegation, Mr. Speaker, para malaman ko po kung paano tinatrato in global stage, lalong-lalo na sa FCTC. Ito po yung Framework Convention on Tobacco Control, na ito po ay side-by-side na ginaganap sa pamantnubay ng WHO. Sinabi po ni Senator Pia Cayetano na nanggulo po kami. Hindi po, Mr. Speaker. Malayo po na gagawin ng Philippine delegation yun. Siguro po ang kanyang binabanggit ay yung punto na pinagtatalunan na po yung agenda number 9 and 10 ng FCTC na kung saan ay binabanggit yung facilitation po ng implementation ng regulation and disclosure of the contents and emission of tobacco products. Pinamimili po ang mga delegates sa dalawang bagay. Unang-una, suspended po yung working group. Ang working group po ay binubuo ng state parties. Mga bansa po ito, Mr. Speaker, na miyembro ng FCTC. Suspended po yung kanilang mandate. At yung kabilang banda, gustong mangyari po ay mag-establish ng expert group para sila po ang gumawa nung gawain ng state parties consisting of the working group. Ang sabi po ng Philippine delegation, Mr. Speaker, hindi po pwedeng ganun. Sabi namin, there are certain legal principles that cannot be compromised under the appeal of flexibility and consensus. We need to tell them, Mr. Speaker, that the expert group must be subordinated to the primacy and the dominant role of the working group consisting of state parties, because they are the ones accountable to and responsible for the interest of the respective nationalities.
We have to tell them, Mr. Speaker, that the working group has the mandate. And the working group is the one that will provide the personality and the legitimacy of the work of the expert group. And therefore, the working group cannot arrogate upon itself that mandate exclusively refers to the working group, they being the members of the FCTC. Otherwise, we said, Mr. Speaker, we will be putting the cart before the horse. Technically speaking, they will be sacrificing the authority of the state parties in the altar of the agents of the WHO. Hindi po kami ng gulo, Mr. Speaker. Inilalaban lamang po natin yung ating mga batas na ginawa natin. Sapagkat nakalagay naman po sa charter ng FCTC na ang panuntunan nila that the provisions of this convention shall be subject and in accordance with the national laws of the member countries. May isa pa pong tagpo na nagkaroon ng konting pagtatalo. Kasalanan naman po kasi ng mga bansa na hinaluan ng politika yung aming discussion, Mr. Speaker. Nagsimula po nung unang araw, binibigyan ng pagkakataon na mag-ulat ang bawat bansa kung ano na ang kanilang mga ginawa tungkol sa kanilang implementasyon ng tobacco control. Nagsalita po yung Ukraine, sabi niya, Madam Chair, nahihirapan po kaming mag-implement ng aming tobacco control in our country because of the invasion of Russia. So napolitika na po yung usapan. Ang nangyari po, humingi ngayon ng right of reply ang Russia, pinagbigyan naman po para sagutin yung paratang ng Ukraine. Akala namin tapos na po doon, Mr. Speaker. Bigla pong nakialam muli ang European Union. Kaya sa bandang huli po, gumawa ng paraan ng Russia, bandang huli na po ng aming kapulungan ito, pinilit po niya na tanggalin yung salitang restriction doon sa guideline na aming tinatalakay. Ang sabi po ng Pilipinas, hindi po pwedeng mangyari, Mr. Chair, sapagkat under Article 13.3 of the FCTC, yung salitang control at saka yung restriction, the two shares equal prominence. Ang gusto po ng Russia para makabawi lang, para makapanggulo, gawin na lamang footnote yung restriction. Dahil ayaw naman po kaming makigulo pa, Mr. Speaker, sumang-ayon na lamang kami na gawing footnote provided a condition or an explanation shall be provided by the FCTC Secretariat na yung relegation niya into a footnote, Mr. Speaker, will not diminish the import and the phraseology as it is written in the charter itself. So sumang-ayon din po kami, Mr. Speaker, hindi po kami ng gulo. So bakit po ganito naman ang sinabi ni Senator Pia Cayetano na nagpunta po kami roon para manggulo lamang? Hindi po ba niya alam, Mr. Speaker, bago po kami umalis, yung delegation po ay nagtrabaho para makagawa kami ng isang national statement para po sa ganon ay hindi hati-hati o halo-halo ang gagawin naming pakikipag-usap sa mga delegado ng FCTC. We worked for about 2 weeks, Mr. Speaker, bago kami umalis for us to be able to maintain a unified statement on the basis of our national policy. Paano po kaya, Mr. Speaker, kung si Senador Cayetano ang pumunta roon? Para ko nang nakita, Mr. Speaker, ibinenta niya siguro yung 2 batas na ginawa natin, pinagsakitan natin. Nagagalit siya sapagkat binigyan tayo ng dirty ashtray for the 5th year, Mr. Speaker.
Para sa akin po, Mr. Speaker, mamatamisin ko na magkaroon tayo ng 1,000 dirty ashtrays. Kaysa magkaroon po tayo ng isang kabaong na doon ilalagay ang kabuuan ng tobacco industry, kasama na po ang mga magsasaka at mga stakeholders na nakikinabang sa industriya ng tabako dito sa ating bansa. Sana po ibawiin ni Senador Cayetano ang kanyang mga sinabi, Mr. Speaker. Sapagkat hindi po magiging mabuti sa pagitan ng dalawang kapulungan na dapat sana ay magsama para sa ikagaganda ng gawain natin sa paggawa ng mga batas para sa interes ng naghigit na nakararami. Maraming salamat po, Mr. Speaker.